Ayos lang ni Aris. Nandito ako kila Tita Peachy at meron kaming mangga. Sarap. Over, sarap. Tara, kaya na tayo. Buti, pwede na ako kumain ng mangga. Ako bawal sa'yo yan. Hindi, pag meron lang. Nakakangasim, no? Ang sarap. Bisa mo, Tita Peachy, busa ka ta. Tara, kaya na tayo. Magkano bilhin mo sa mangga? 60 nga isang kilo. Sa palengke? Sa online lang. Online? Tapos dinideliver nila dito. Kuha ka na. Sige na. Sarap. Magkano bilhin mo sa bagoong? 80. 80? Yung ganyan kay 30 sa kanto. Bakit di pa luto? Ito na. Eh, isang bote. Ito nga, 30. Eh, naayos pa ni Arin yun. Ang pangit lasa. Sarap ah. Bago ako dito pumunta sa inyo, dapat yung isang araw pa ako dito pupunta. Kasi sabi ko nga, darating na dito, Ariel. Ang sarap ng chocolate nyo ha, yung binigay mo sa akin ha. Tapos meron ka pang pa-keychain, dalawa sa akin. Ito yung galawa. Ano yun? Si Kevin wala akong nakita sa chocolate niya. Mayroon. Nagagalawa yun. Baka kinuha na niya. Mayroon. Ano yun pambukas ng... An opener. sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba. Bottle opener pala. Can opener. Bottle opener, can opener. Can opener lang. Yung sa ibabaw, ano siya? Anong use niya? Can opener lang. Ganun din yan. Norwegian Cruise Line. Tingnan mo kukukot sa Sunrocks. Sabi mo, kamagsundo siya. Okay. Mahilag ang sa niya. Ilang taon ko na ang ginagamit yung Sunrocks na yun. Siguro 2018. Sinabi mo pa yan. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 years. Tapos, kanina bago ako dito pumunta, nagkwek-kwek ako. Nag-banana Q muna ako. Nagkwek-kwek ako. Tapos nag-ice cream. Sarado sila Ate Marina.
ganun Tapos mga- tuloy ako ng Alphamart. Ba't ganun mga kinakain mo? Mga hindi ano. Ano hindi tama. Nagbabawas din naman ako ng kanin. Yaman na minsan lang naman. Junk. Junk foods ba yun? Hindi naman. Oo. Nagkukulay ka ba ng buhok mo? Hmm. Anong number? Ano, pinakulay ko lang yan. Parang gusto kong itry yung milk tea. Pinakulay ko kay Banji. Sino yun? Wala po sa inyo yung Banji. Yung nagmamanicure, pedicure? Ah, siya rin? Kaya din niya. Magkano pagka nagpakulay sa kanya? Depende sa haba ng buhok. Sa ganyan kaikli mo? Kay Banji rin. 500 din. Hmm. Hindi ko maabutan yun eh. Magpapamani pedi ako eh. O ihabiling ko lang dun sa kanila. Sabihin ko, ate, pwede po ba magpa-schedule? Ganun lang. Oo, ano. May paglalaanan ka ba nitong mangga mo? Wala, dito lang sa bahay. Kasi dumating ako, no? Dumating kasi ako eh, kaya nabuksan agad eh. Ano, bibili sila ulam? Para bukas. Ah, may ulam na kayo ngayon. Hmm. Ah, ulam nyo. Ano? Tapi kayak excuse nga. Kamusta na kayo dito? 22. Si Teresa nag-abot sa akin eh. Ng chocolate. Oo, saan? Saan ko galing dito? Tapos nagulat ako. Pagtawag niya sa akin, nagising agad ako. Ang lalim ng tulog ko eh. Nananaginip yata ako noon eh. Tapos bigla sabi niya, Sa! Nagwising ako. Sabi ko, okay. Sabi niya, Sa, galing kay Tita Pichi mo. Dumating na si Tita Ariel mo. Sabi ko, okay po, thank you. Sabi niya, gusto mo ba ako arkalahin? Linisin natin kwarto mo. Sabi ko, hindi, kaya ko po yan. Kaya lang hindi pa tinatanggal ni Kevin yung gamit niya sa labas. Pucha, ilang taon na yun. Patulong mo, magaling magligpit yun. Sino? Tita Lisa mo. Kaya ko din. Ay, bakit hindi mo ayusin? Kung Saan ko kaya- lalagay? Sige nga, saan ko lalagay? Kailangan, pag nilinis ko yun, walang tao sa labas. Saka baka abutin ako ng, kunyari, nagsimula ako ng 9. O di alas 9 pa ako nang gabi matatapos. Dati kaya ko yung saglitan lang. Pero dahil hinihingal pa ako, dahil wala akong exercise, magtatagal yun. Tapos yung tubig, wala pa. Lumulumundo ko dito, hindi ko ako nagsumbay. Guluhin mo din mundo nila. Kung nawala sila, nagtatag sila ng sumbay mo sa ano. Nagtatag sila sa sarili ng ano. Tapos, Sa bukid. tapos, Wala. Nagtatag sila. hindi ka ba nakakasagap ng mga chismis tungkol sa kanila? Ba't puro sila lang ang meron nagsasagap sa'yo? Nakakasagap din naman. Siwalat mo kaya? Ano pa pala ako doon? Magkakapera ba ako doon? Hindi, siwalat na. Basta Pichi, magbubukas pa ako isa. Hindi ba? Nat-natin ko ba itong buto? Ba't mo tatanungin kung mag-angat na? Sarap eh. Oh, ubos na. Kasi naman may video pa eh. Siyempre! YouTube. Kakain pa lang ng mangga eh. Si Makoy kasi may sakit. Sabi ko, Makoy, tara. Lagi ka naman may sakit eh. Sa isang araw, sigurado ako may sakit ka na naman eh.
Eh, ang siga-siga mo sa labas, ikaw pinakamaingay dyan eh. Tara, bili tayo ng tinapay sa kanto. Diyan na lang mo namin. Sabi ko, tara. Sabi ko, ang may sakit sa amin, hindi bini-baby. Nililigo pa namin yan. Gusto mo pa? Gusto mo ba? Diyan na muna. Ano naman ang pinagkakaabala mo dyan? Sabi na wag tumayo eh! Amiel, wag ka na tumayo. Sarap talaga, no? Sarap. Nakatikim ka na ng dragon fruit? Hindi ko. Di ba? Kaka-trigger talaga yung mga taong ganyan. Nakabisit. Mag-visit ka lang. Ikaw pa yung magkakaroon ng visit sa sarili mo. Hindi, kumbaga, ano ko sa tao, tapos lang. Gusto nila kasing malaman kung mamamanipula ka nila. Gets mo na. Pag alam nila na parang guilty ka, kaya ka nilang, alam mo yun, yung gusto ka nilang takutin na para pag kami sinasabi sila sa'yo, manahimik ka. Alam siguro nila na may alam ka sa kanila. Ganun lang yun. Huwag mo silang bigyan ng pansin kasi mga walang utak yan. Ka naman nila pagchichismisan tapos baho nila sa sarili nila. Hindi nila makwento sa tao. Puro na lang yung baho ng iba. Ako nga, hindi naliligo eh. Sinasabihan nga ako ng hindi naliligo. Sabihin ko na dyan. Talaga naman. Hindi mo ba alam? Hot topic yan, yung hindi ko pagligo. Ang baho ko raw. Ito dal. Bakit nga ba hindi ka naliligo? Sponsoran niyo muna ako ng sabon. Kasus niyo, sabon lang pala eh. Sabon, shampoo, conditioner. Hindi lang ba talang dahilan mo? Naliligo naman ako. Sabihin pa yun, may mga tiyahin yan dyan na bakit hindi nang ano. Ba't di kayo dinadamay? Siyempre, andito ka mag-anak mo eh. Ay, hindi ganun yun. Bakit nila sa inyo idadamay? Gumagawa talaga sila ng gulo, no? Yan, alam mo naman. Sabihin eh, may mga kamag-anak naman yun dyan, pero hindi inaasikaso, ganun. Ano naman. Tita Pichi, smile ka, baka sabihin, magsasalita ako mag-isa eh. Yan ang ayoko eh. Yan ang ayoko ng video. Naku, galit na si Tita Pichi, ayaw niya ng video. Bihira magalit yan. Hindi. Hi, Thea. Say hi, Thea. Oh, di ba? Vlogger si Aisa. So, Vlogger. Ano binili niyo, Thea? ito ako dito. Ay, may papoy. Baon mo yan, Thea. O, snacks mo lang. Ito. Kiba mo po yan. Di po nagbabago ganun sa school. Parang Nagkikrave siya. ano ba si papa mo? Mag-inom ba siya? Hindi papasok si ano, boss? Convict, di ba? Ano ba, Bi? Ay! Sabi yung papa meron. Gusto niyo yun? May nakausap siguro. Kumbit, di mo kumbit yun? Una yun eh. Bago naman yung corn sa tubo. Hindi binasa. O namalik mata. Sarap. Kaya na ate Sabil bumili. Naka-filter kasi ako. Ngayon pinapakita ko sa kanila yung mukha ko. What's wrong with filter?
Eh, sobra yatang layo ng mukha ko doon sa filter eh. Samantalang marami naman nakakakita sa akin. Hindi nga lang yung mga nagtataka. Hindi ko yun. Corn tuna yun. Corn tuna na Tute Ariel, say hi muna. Bablog. Who that? Corn tuna yun. Wala, anak ko yan. Naka-offline pa yan. Mamaya ko yan ibablog. Tingnan mo, corn tuna. Magiinom ka, Tito Ariel? Tita Pichi, isa nga rin ako. Ay, kung ano ito, meatloaf. Oo, meatloaf. Pwede din naman. May itlog dyan. Wala. Magiinom ka, Tito Ariel? Hindi. Matagal na niyang kamo ma. 2025 pa expiry niyan. Tara. Yun lang kay Sabil. Ha? Yun lang kay Sabil. Ano ba binibili niyo na? Ang gala mag-ama. Eh, syempre, ngayon lang sila nag-bonding ko naman. Ano to? Olive oil. Bakit? Ano? Yun ba yung ulam nyo ngayon? Olive oil? Yung ano ulam yan? Hindi yung ano, yung corned beef. Bukas nga. Abos ng umaga. Alam mo, magpapa-water baptism ako. Ano naman naisip mo? Tinatanggap ko nga si Jesus. Ano naman naisip mo? Sabay. Sino nag-recruit sa'yo dyan? Sa Ate Marina. Sa kay mga anak. Ah. Hindi kasi ano, ito kasi yung buraot na, kilala mo na, Naman. yung betlog. Ay, naku, tigilan mo na nga yun. Tapos, nakita ko, lalabas ako, nandun na naman siya. Ngayon, may pastorang dumating. Sabi niya, i-let go mo na yan. Baka yung mga swerte mo dumating kapag ano, ganyan. Ngayon, magpapa-water baptism ako, immersion. Yung lulublub lang. Pagpapalit ng damit. Eh, sabi ko, papalipasin ko lang yung aking ano eh. At ako isasama kasi ayoko nung naiirita ka ako. Sabi niya, sige. Matagal na nila ako dun niyayaya. Eh, kaya lang, alam ko kasi pag born again, Ay, oo. matagal. Record ka. 2 hours na ano. Oo nga. Kasi ba? 2 to 3 hours. O, tapos nagre-rehearse pa sila. Eh, sabi ko, naku, alanganin ako dahil, Kanta-kanta pa yung amen, amen. oo, ganun nga sila. Kasi naririnig ko, alam mo yung bahay nila Lola Biring, di ba? Di ba sa likod na sila Ate Libay? Di ba pagka nagsisimba sila 10 to 12. Nakasama na ako sa ganyan. Mahilig sila sa kanta-kanta, di ba? Ngayon, di pinapa-water baptism ako to accept Christ, di ba, as your Savior, ganon. Sabi ko, sige po. Pero di ba ang first communion, yun na yun, yung pagtanggap kay Jesus na may isip ka na, na-aware ka na sa mga magiging kasalanan mo, di ba tama naman? O yun. Eh sabi ngayon, maganda naman yung hangarin nila kasi nga, kumbaga parang renewal lang ba? Di ba? Eh kaya lang, nung naisip ko yung dahilan kung bakit ako mag-water baptism, doon ako nabwisit. Kasi sabi ko, Alam ko, nakabubisit ka, hindi mo pa, wala Hindi. pa bukal sa loob mo yun. Huwag ka magpapabina na wala mo, puro ano pa yung nasa isip mo. oo nga eh. Kasi, Hindi pa klarado. Di bali, wala din. yun nga. Pero nung pinag-pray nila ako, ano naman, yung nag-pray kami ng hawak yung kamay, nawala naman. Kasi alam ko matagal na ako nakapag-let go noon pa eh. Eh, huwag mo na banggitin niyo. Diyos ko, kala mo ubod gwapo mo. Buisit nga yung hayop na yun. Hindi lang mo na nga. Nakakadiri, no? Nakakadiri. Hindi ko gwapo eh. Nakakadiring pag-usapan, no? Wala Eh, namang... ako kasi hindi naman kagwapuan para pag-usapan eh. Tama! Pero nakakabwisit lang kasi masyado... Ako pati, ganito kasi yung tingin sa akin. Oo, no? ito kwento niya pa. Paano ililet go yan? Alam mo kasi parang siya pa yung nakangising demonyo. Ay, naku, tigilan mo na nga yung pangit mo. Nagkakasala pa tayo nang dahil sa hayop. Ano Ayaw yun? mo mabanggitin ako. Naiirita ako. Oo nga eh, wala namang kakwenta-kwenta yung buhay. Wala nga. Kaya nga nang buwisit ang buhay kasi alam niya pagka siya yung tinira, wala namang kwenta eh. Biging masama ito na. Mag-ano na lang tayo. Sabi, kailan ba? Sige, tingnan ko kung merong kung may nachos sa...
Sa bagay, kapag ka nag-water baptism ako, tapos pagkatapos nun, busit na busit na naman ako, no? Wala. Wala din, ano? Oo, wala ng sense. Kailangan dapat ano ka. Tahimik na ako. Tahimik na yung buhay Tapos ko. hindi ko na siya babanggitin kahit kailan. Kaya Oh, hindi ko na siya babanggitin, pero sasaksakin ko na lang siyang gano'n. Tapos bakit babariling ko na siya. nag-convert ka pa ng... Hindi ako magpapakonvert, ah. Ano ka? Pag nag-ganun ka, is converted ka na through, Christian, ano ka na? Born again Christian. Hindi, pwede pa ako magsimba sa mga simbahan na yan. Pwede Oo pa. naman. Pero... Born again Christian ako. Oo, pag nag-once na nag-ano ka doon, yung ka na. Eh, saan ako magpapa-water baptism na katoliko? Ang May, katoliko ay binyaga ka, di ba? Mm. Ayun na yun. ayun na yun. Oo. Na first communion ako, ano yun? Tinanggap ko ba na Binyag katolik? mo na. Mm-mm. Oo, tapos ayun ang second process. Bilang Kristiyano. Ngayon, na magpapa-water baptism ako, Oo, edi mag-convert ka na nga. pero sabi nila, acceptance lang yun eh. Para sa akin, Conversion na rin. No? kumbaga, ayun na talaga yun. Oo. Ganun na rin yun. Kasi nga, diba, Tatanggapin mo na. yung baby ka, ano ka ng, tawag doon, christening. Kasi you accept Jesus as a Christian. Mm. Ayun. Alam mo, dapat hindi ka nagpa-perlas. Fairness. Yung hikaw mo. Ay, naku, magaganda na ako. Wala ka na akong kaanuhan dyan sa... Kasi, ay sa bagay, may asawa ka naman eh. Sabi kasi nila, pag nagpa-perlas, umiiyak. Ay, naku. Kahit di ka magpabas, iiyak ka sa buhay ngayon. Lalo na pag wala kang pera. No? Eh, Yun ang pinaka mas nakakaiyak. sasabayan Eh. ka lang ng sakit-sakit na hindi mo alam kung saan galing. Sabi ko nga nung isang araw eh. Sana pala hindi na ako nag-aral. Kasi kahit nag-aral ka, palasimba ka, yung mga tao, pag ginawa kang sinabihan ka na, ay, ganyan yan, ganito yan. Wala ka rin magagawa, no? Kasi manipulado nila eh. Sabi ko, parang hindi mo rin control, kahit maging edukado ka, alam mo sa sarili mo, matino ka. Yung papaapekto ka. O yun nga. Tapos, pag sinabi nila, pinagdiinan nila, ay, ganito yan, ay, ganito yan. Eh, yung mga tanga marami, laging naniniwala. Kaya let them be. Kaya nga, sabi ko nga, sana hindi na ako nag-aral, coach. Nagpapakaayos ako ng buhay ko, tapos may sisira lang na ganyan. No? I-explain ka, ano kung may explain O yun na nga, mabuburakot ka lang, tapos pag nagmura ka, sasabihin, ay, walang, ano yan, walang pinag-aralan. Tangin lang yan. Ba't na-ibento yung mura, no? May invento ba yung mura kung walang nauna sa Pag atin? alam nila professional ka, parang... Oo, lalo ka nilang Bawal ka. dedemonyohin. Parang bawal ka magalit. Kasi, iba ganyan ka, bakit ganyan ka? Ganun. Alam mo, ganito yan. Halimbawa, teacher. Depende yan. Hindi ka naman ko-questionin agad sa profession mo kung wala ka namang ginagawang katarantaduhan eh, di ba? Kasi ang mga teacher kasi yan yung mga nagtuturo, di ba? Sa kanila yung nag-uumpisa yung mga ganyan. So, karaniwan yung mga teacher ang unang nababato kapag sa mga ano ng mga estudyante. Kaya lang, hindi ka naman aanuhin nun. Yung teacher, nagreklamo. Bakit? Ano sabihin, ba't teacher ka, di ba? Bakit ganun mga tanong mo, ganyan? Hindi, ibig sabihin, pag teacher ka, bawal ka magalit? Ganun ba? Professional? Depende naman. Kung naman nagagalit siya, siya lang nag-i-stress sa sarili niya, syempre questionable yun. Pero kung halimbawa may dahilan naman na talaga na, pero dapat talaga pag teacher, pasensyo siya, di ba? Pasyen. Pero sa ngayon, pag buhay na yun, Bakit? kumala na agbusadong tao eh. Pero alam mo, hindi naman kasi lahat yan, obligasyon ng teacher, dapat yan, may mga magulang. Hindi, kung mga pag nalaman nila na ito'y professional, bawal ka magalit, magpasensya ka, magpatawad ka. Kahit naman hindi professional, hindi na demonyo nila eh. Ayun nga. Depende nga doon sa tao. Kasi, kung halimbawa, yung tao talaga na professional, problematic attitude talaga niya, problematic, di ba? Yun talaga, malalait siya. Pero kung yung talagang alam mong matino, hindi mo naman maaanuhan yan eh. Karaniwan naman, pagka maayos ang ugali, magugustuhan niya ng mga tao, di ba? Depende na lang kung naiingit sila doon sa tao na yun. Pero,
totoo nga yung mga sinasabi, no? Bakit ka nga naman magkakaroon ng time sa mga tao na, yung alam mo yun, mapapansin mo yung paninira nila kung totoo nga namang successful ka, no? Kasi ang iisipin mo kung paano ka tutuloy-tuloy na successful, di ba? Sabi nga, the solution is to ignore mo. Hindi, ang ibig ko nga sabihin, pera na lang kung naapektuhan talaga buhay mo. Kunyari, siniraan ka, tapos nag-away kayo ng asawa mo, naghiwalay kayo. Yan talaga magagalit ka. Na wala namang katotohanan. Pero yung mga simple lang, syempre hindi naman natin iintayin na maging malala pa. Kaya nga lang, yun nga ang maganda doon. Kailangan kilala mo yung tao para alam na kung sino yung paniniwalaan sa hindi. Kaya dapat, ayun, paghiin mo yung pagkakatiwalaan mo. Kahit huwag mo na silang pagkatiwalaan, huwag na, pag hinalaan mo na din. Kaya every person, talaga may trust issue ko eh. Pagkakatiwalaan mo ba ito? Hindi na. Huwag ka na lang sa kanila makapag-usap. Parang ganun. Hirap. Huwag mo na silang pagkatiwalaan talaga, as in. Kasi kung matinong tao yan, mararamdaman nila na, alam mo yun, kunyari i-approach ka nila, mararamdaman nila kung paano ka, yung paparamdam nila sa'yo na, hindi mo naman kailangan magtiwala sa akin and at the same time, hindi mo naman ako doon kailangan paghinalaan. Kung ganun. Wala namang masama kung may masasabi ka sa tao kung totoo namang nangyari. Pero ang ano lang doon is, sabi nga ni Ed Lapis, kung meron kang gustong sabihin sa tao, sabihin mo na lang. Kaya lang naman kasi hindi mo masabi minsan sa tao, kasi hindi mo rin alam kung ano yung takbo ng isip, di ba? Hindi mo malaman kung anong gagawin sa'yo pagka nasabi mo. Kaya minsan, nagdadalawang isip ka tuloy kung paano mo ko komprontahin. Kumbaga, kunyari, gusto mo maging kaibigan talaga yun. Pero normally naman kapag kakaibigan mo, parang si Ate Cecil, di ba? Si Ate Cecil Presnedi, di ba kaibigan mo yun? Pero hindi naman siya sa usap. Hindi na kayo masyado mag-uusap, pero nung time na nag-close kayo, okay siya, di ba? Oh, Wala kang naging problema sa kanya kasi matino siyang tao. Diba? totoo siyang tao. Kung ako nga, hindi niya ako kilala eh, pero okay siya sa akin. Totoo ang tao siya. Mm-mm. Bihira, makakatagpo ng ganun. Bira talaga. Saka yung mga nagiging kaklose natin, yung mga naging kaklase na natin, di ba? Kasi yung nakikita nila ikaw sa school. Oo, wala lang sa school ng tahimik lang eh. Saka bakit ka naman mag-iingay sa school? Di ba? Hindi naman yung nature ko talaga eh. Kumbaga, kaya lang naman tayo tahimik sa school kasi magagalit yung teacher natin, pero kung tutuusin eh, may kadaldalan naman talaga tayo. Kumbaga, marunong naman tayo makipag-sosyalan talaga. Totoo siyang tao. Pero pag hindi, Pero pag hindi mo syempre makakausap. Syempre, ano ba pag-uusapan nyo kung di mo ka-close? Ewan ko bakit ganyan ang naging takbo sa ano. May nagsabi sa akin eh. Gusto lang malaman kung kaya kang maniobrahin or kaya tong tao ba na to, kaya mo kayang kayanan or kaya mong, alam mo yun, yung mapapakinabangan nila. Parang ganun eh. Siyempre, kung sa kanila mo gawin, matutuwa ba sila? Siyempre, di ba mabubwisit din sila? Kaya pala sinasabi nila. Hindi natin maunawaan yung sinasabi nila kasi yung sinasabi nila na depende sa pagpapalaki ng mga magulang. Kasi hindi naman pala lahat ng mga magulang. katulad niya, sabi, wala mo, huwag kayong papatol sa mga nang-aabot sa inyo. Eh, putik pala, kung i-apply mo pala ngayon yan, kawawa ka. Kawawa ka talaga pag taong abusado umano sa'yo. Wala namang ambag sa buhay mo pero kung makakapag mapapahama ka pa eh. Oo, maganda magturo ang nanay. Pero kung i-apply mo ngayon, Pero hindi lahat ng nanay kaparehas ng nanay mo. oo. Kumbaga iba, kaya nga dun mo lang ngayon marirealize na kung paano pinalaki to. Or hindi naman lahat talaga kasalanan ng mga magulang. Minsan, depende rin sa ng bata. Pinalaki kami ng ayos. O yun lang ang dun. Hindi nga kami kapag-away eh. Ngayon na nga lang eh. Alam mo, makikipag-away ka lang naman kapag talaga yung tao na gumugulo sa'yo, talaga namang naghahanap ng away. Saka lalo mahirap pagka mag-anak mo.
Wala, nasulsulan lang siguro yan. Palagay ko galit. Hindi, ang problema kasi hindi tayo masyadong nag-uusap kaya hindi natin masyadong kabisado eh. Saka yung may mga thinking ba sa subconscious mind na baka inuuto lang ako nito o baka nagkokontsabahan to, hindi ko alam. May mga ganon, trust issues, diba? Pero kung tutuusin kung ano, ikaw sa sarili mo. Pero alam mo kapag sa sarili mo, pag hindi mo naman ginagawa, parang hindi ka naman naapektuhan. No? Oh, wala na. Parang wala kang galit na mararamdaman. Tatawa ka na. Parang, Pero nagagalit ako sa nasabi. Katulad, nangupit daw. Hindi naman. mangupit. Nangupit, diba? Yung sa parang, sa simba. Yung sa Zumba. Ako nga sabi ni Papa sa akin, yan si Aisha, alam mo, bata ka pa talaga sa, may pagkatanga ka na eh. Sabi kasi. Kasi ganito Yan. yan. naman talaga magsalita papa mo eh. Hindi kasi ganito yan. Yung pambayad ko ng service, school service, eh di nasa labas ako, no? Naka-envelope yun, di ba? Na brown. Eh di ngayon, kinakabahan ako kasi kukuhanan ko ng 20. Kasi bibili ako ng Formula 1 na laruan. Tapos sinabi sa akin nung ano, tapos ang sabi sa akin nung driver, Sabi mo. Kasi baseball. Ano ba sila nga sabi ko? Panasin ko siya. Lang. kain ka, Teya. Hi ka nga ulit, Teya. Pakipabad nga muna yun. Dito ka para alam nila na kumakain ka ng ano. Dito ka. Ito eh, bibidyo ka eh. Siyempre. Yung mga tao nga nagbibideo kahit di naman sikat. Nagbibideo pa sila eh. Pero mo ko ng pangkulang. Babad mo lang eh. Matigas pa. Tapos sabi nung driver, Pakibabad na lang. sabi nga sa tatay mo kulang yung pambayad natin ng school service. Pucha, sinintro ni Papa yung kamay ko. Sabi ko, ay kulang daw yung pambayad ng school service. Di ba ang tanga ko, no? Hindi ko na yun inulit. Sana pala nanghingi na lang ako. Dambobo ko nga eh. Kinuwento ko yun doon sa katrabaho kong kapampangan na kupal. O di ginawang issue. Doon mo pala malalaman kung ang isang tao pagka bibigyan ng take advantage yung kwento ng buhay mo. Okra No? mo eh. Okra. Ay, ulamin mo. Yung steam okra. Hindi yung ano. Ano bang tawag doon? Hindi nyo na ho kailangan ungkatin yung buhay namin kasi ho, meron naman kaming mga magulang na dumidisiplina sa amin. Kaya kung ano man yung malaman nyo tungkol sa amin, hindi na ho namin yung kailangan pagbayaran sa inyo. Saka, problema namin yun. As long as wala kaming ginagawang masama sa inyo, huwag nyo kaming gagawa ng issue na kung ano-ano. Kasi karaniwan sa mga gumagawa ng issue na yan yung mga mas maraming problema sa buhay na katarantaduhan eh. Kung ginagawa nyo lang yan dahil may ginawa kayong issue sa ibang tao at para makonsensya sila, huwag nyo na kaming damay. Kung may problema kayo sa kanila, kayo na lang dumirekta sa kanila, di ba? Bakit kailangan nyo pang may tao na guguluhin kayo, tapos yung tao na yun ang pagsasalitain nila? Problema mo dyan. Porket hindi umimik eh. Duwag na. Kung edukado ka, iiwasan mo makapag-away. Unang-una, problema ng mga tao, pera. Alam nga naman na gastusin pa namin sa pagpapa-ospital yun. Kaysa sa kakainin na lang namin, di ba? Dahil lang sa inyo na low IQ.
Kasi karaniwan naman sa mga taong gustong gumawa ng gulo sa ibang tao eh, tuwang-tuwa sila kapag nakikita nila yung, ay ganito pala to, ay ganito pala yan. Tuwang-tuwa sila eh. Alam mo yung parang feeling nila nakakaangat na sila sa iba. Tama ba, Happy? Ay, alam mo, Tita Bichi, may kukwento ko sa'yo, nakakatakot. Ha? Nakakatakot. Ano naman yun? Meron akong pinanonood na horror sa midnight horror na Korean. Nag-random episode ako. Alam mo kung sino yung pangalan ng aso doon? Happy! Oh. Happy, yung ka? Hindi, kapangalan niya, tapos mabalahibo din katulad niya. Biruin mo, sabi ko, let's pick a random episode here. O, pumili tayo ng random episode dito. 77, Midnight Horror. Ando si Happy. Pangalan ni Happy. Sikat ka na, Happy ah. Sa ospital pa yun. Nakakatakot ka mo. Hindi ko lang natapos eh. Happy, sikat ka na. Biruin mo yun, Happy. Happy din? Happy din yung name? Hindi, sobrang coincidence. Random episode na nga eh. Saka hindi kami nagkukwento ng buhay namin para pagkutsain nyo, yung pagkaisahan nyo. Hindi naman din kayo yung kausap namin. Ang kausap namin yung mga taong kaklose namin, di ba? Pero na lang doon sa isang ibang tao na sobrang kupal. Na tinitake advantage yung mga kinukwento mo. Magtaray ka nga dito ng kilay, Tita Pichi. Ipakita mo nga. Yung mga discover. Tita Pichi, pagpalatan mo nga ulit ako. Alam mo, ubusin na kaya natin lahat yan kasi parang mauubos na eh. Tingnan mo. Ito na lang oh, 3. Tapos ito na yung Tapos yung pinakaunang episode, yung bata, alam mo yung ganun, ano man tawag doon? Slingshot. Tapos, nakakita siya ng manika, nando siya sa wood na snow. Tapos, may isang matanda lumabas, hinampas yung ulo. Yung pala, anak niya yun. Ano pala sila, yung parang homeless, ganyan. Tapos, namatay yata yung bata. Excuse me. Tapos yun yata yung yun ang pinag-practicean niya. Yung slingshot. Sinundan siya nung matanda. Patay na pala yata yun. Kung tama yung pagkakaintindi ko, sa sobrang nakakatakot kasi. Ginaganon ko yung camera. Dilim-dilim na yun. Kwarto mo, nanonood ka ba ng horror? Syempre nung time na yun kasi, wala naman ako sa horror mode eh. Ang mood ko nung time na yun is masaya ako eh. Nung nanood ako, parang tinatablan ako. Tinatablan ako hindi, pero pag talaga may lumalabas, kasi baka mapanaginipan ko, ginaganon ko talaga yung cellphone ko. Hindi ko tinitignan yung muka. Naaano ka ba? Nai-sleep paralysis ka ba? Yung parang yung parang, Buko. yung yung parang pinagpapawisan ka. Inom ka? Nakalagay cellphone ko. Dito na lang. Malamig yan, oy. Pasaway ka na. Ubo-ubo ka din eh. Gagamitin mo ba to? Gamitin mo to? Ubo-ubo ka na naman mamaya. Sige, ito ko na lang Malamang, nilagyan mo na asin. Hindi ko nilagyan ako. Oh. Kayo nang pakita ka na yan. Narinig ko ba yung kwento ko, Tuea? Yung tungkol kay Happy? Tingin ka dito, Teya. Dalian mo. Nakulang tingin mo. Dali dito ka. Para alam nila na tayo, bumukbang. Baka na-discover yan. Para dumami yung manliligaw mo. Ay, naku. Tigilan mo nga. Bata pa yan. May pinakamasarap na cake dadalhin, ha? Kakausapin ko yun.
Kasi sa aral yun. Hassle sa aral? Talaga? Sabihin mo, mamaya ka na makapag-usap sa akin pag uwian. Nox. Nox. Or weekends. Pagalitan yan. After ng assignment natin. Active ka ba sa klase niyo? Lagyan mo nga ako dito, Taya. Ng kalamang. Sobrang ako. Ay, hindi, kukuha na lang ako. Ay, hindi. Titipid pero mga kanta. Bakit hindi ba alam ni Papa mo? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Pakainin niya. Hindi ba alam? Ilang taong ka na? 13. Kasi kay Chugod ako, may sakit daw may naturo ako. Anak ng Jinggoy. Tapi, tulungan mo na kasi ako sa resume ko. Ay, naku. Kala ko ba mag-resume ka doon sa ano? Sa tawag doon? Sa laptop. Oo nga. Pero hindi ako matapos-tapos sa job description. Gusto ko naman yung tawag doon. Yung resume mo naman, 4 na pages. Sino magtsatsaga magbasa ng 4 na pages? Kaya ako nga nilalagay, tama naman yung sinabi sa akin na position-wise yung ilalagay mo. Kung customer service, ano yung customer service sa mga ano mo? Kung ganito apply mo, ganito yung hahanapin mo. 2 pages lang. Eh kaya nga, pero hindi nga kasya yung mga job description nga. Eh kung iba back and forth ko yun, ang pangit naman. Ibabasura yung ano mo. Kung 4 na page, so 6 na pages yan. Hindi na sila magtsatsaga magbasa. Sa kapat sila naghahanap pa kasi ng resume, di ba? Tapos wala namang connection dun yung ano ko. Kaya nga sabi ko, interviewin na lang ako eh. Be concise. Saka hindi naman lahat ng tao magbabasa nun, aware dun sa ano, trabaho eh. Kasi na ano ko yan eh. Huwag kang ano ng 4 to 6 pages. Walang magkaka-interest. Basahin yan. Totoo naman. Kapag nga ako nakakatanggap ng resume, ayaw tanggapin ng boss namin kasi wala nga talagang hiring. Inaawa lang ako doon sa mga nag-a-apply. Walang po yung mga job description na yan. Kung magtatrabaho ka abroad. Ayun. Ayan. Pero kung dito lang, Pero no? dito, wala na. Kung ano lang sana pagtrabahuhan mo. Mm-mm. Saya sa akin nga daw hanggang 50 years old eh. Tatry nga ako dun. Ito yun mo. Kasi nakalagay sa online, 30. Gusto mag-try ka sa ano, si Amina. Mm-mm. Tagal ka nang balak din mag-apply. Meron kasing rice daw doon na ano. Subsidy. Mm. Sabi ko na na ba o bigas pa lang? Bigas daw ata. Ito. Malamang bigas. Nagbibigay ba ng luto na? Hindi kasi mali ko ba kapag lunch merong libreng kanin. Nagpapatawa to si IC. Hindi naman sa akin ang galing. Ngayon, buwan-buwan, ano yan, 10 kilong bigas. Luto na. Hindi, ibig ko sabihin, baka sa lunch break magbibigay sila ng kanin. Tapos Kasi iba pa yung may bigas. sa akong bigas dun eh. 5 kilo nga daw. Oo. Mali ko ba, hindi pa ako nakapagtrabaho dun. Ikaw naman. Sabi dito, one thing money can buy. May sinagot ako. Sabi ko, health and love. Diba, hindi mo na mababay ang health saka love. Diba? Hmm. May nagsagot siya. May nagsagot sa akin. Ano sabi? You can buy good health and love by money nowadays.
Iba naman ibig yung sabihin. Tapos ito na sabi, you are laughing. You are laughing or are you joking? Like that. Sa'yo sinabi? Oo, you are laughing. Ay, Maybe you're... you are joking. Maybe you're joking. Oo, parang ganun. Kasi ang mali English niya eh. Baka ibang lahi kasi Oo, yan. ibang lahi mo. Oo, kaya ganun. You are laughing. You're funny, parang ganun. Ay, saan ito galing niya? Galing sa malayo. Ikaw ba kumakain? Ikaw ka lang merienda. Tasty. Sino ba kausap mo ako? Ito eh. Ikaw pa kumakain, Tito Ariel? Hmm? Ito may merienda yan eh. Malaki ko nito, hindi pa ako kumain. Tito Ariel, thank you sa chocolate. Saka sa ano Uy, baka makagat ako nito ni Happy. Saka sa keychain. Pinakita ko nga kala eh. Ang sarap ng puro dark chocolate yun. Yung isa kasi milk chocolate eh. Yung chocolate na binigay mo. Hindi, pero binilang ko 33 sa akin eh. Lucky number. Yung lucky number nun is 33. Ano yun? Bakit? Saan? Wala, di ka nang tanong. Kala ko inumin mo. Kala ko iinumin mo. Kala ko iinumin mo. Ay, kanina pa kasi yan dyan. Hmm. Nagbuko juice kayo kanina. 30 yun, no? Isa. Ay, Yung buko juice. Yung bubuksan. Yung juice sa kanto. Ano, hindi ka na magkakanin? hindi na. Ha? Kaya. Nalahat mo? Grabe, ilang mangga yata itong nakain ko. Excuse me. Hi, Happy. Alam mo, yung mga artista, sila yun yung sa Midnight Horror, yung nakaka-experience sila ng ganun. Ewan ko lang kung totoong buhay nila yun or sila lang yung nagsasalaysay, Artista kasi yung mga yun. Kasi syempre, di ba, may challenge yun kapag nagkukwento ka ng horror, di ba? Kung kapani-paniwala yung pagkukwento mo. Kasi natatakot ako. Natatakot ka ba? Sa bagay, ako rin matatakotin din ako eh. Hmm? Kaya, kain ka na. Alam mo ba, nung nag-duty pa ako sa ospital, aakyat ako sa ward, may morgue sa hagdanan. Di ba, ito yung morgue, tas ito yung hagdanan. Alam mo kung anong gagawin ko sa extra challenge na yun, Tito Ariel? Bago ko buksan yung pintuan papuntang hagdanan at may morgue, hihinga muna ako ng malalim para hindi ko maamoy yung formalin. Tapos tatakbo na ako ng pataas nun. Oh. Tapos yung sa pillar, alam mo yung sa pillar dito? Ito yung pillar ng ospital na to. Ang duty namin dyan, 6:00. Di syempre, kailangan maaga ako, di ba? Eh, yung hagdanan doon, hindi siya hagdanan. Alam mo yung parang, ang tawag doon? Yung rampa, na walang hagdanan, yung bakal, na pang wheelchair. Oh, yun. Tatakbuhin ko yun kasi madilim. Walang ilaw. Ganun ang ginagawa ko, putya. Bago ako tatakbo, hinga muna ako ng malalim. Kasi syempre, baka may makita ako dun eh. Meron nga daw doon. Syempre, ospital yun eh. Meron daw doon. Wala namang problema kung magpakita sa'yo. Bakit? Hindi ka naman pakikialam, ano?
Hindi oh, baka sundan ako nun ah. Ikaw daw sa buhay, huwag siya patay. Yung takutin mo. Eh syempre, kung ikaw yung magugulatin, Hindi ah. Yung takutin mo. siya takutin ko. Uy, wala akong utang sa'yo ah. Huwag mo akong matakot-takot, baka dunggulin kita. Sa barko ba meron dito, Ariel? Sa Oo, barko? Meron din. Meron din. As in yun talagang parang nagpaparamdam na may nahuhulog. Mm. Hindi nga. Kaya nga yung iba nagtawag din, binabangungot, di ba? Abi na bang, meron na namamatay doon eh. Binabangungot. Kasi si Jason, kilala mo si Jason Repas? Minsan nga Namatay? daw, hindi si Jason Repas ang namatay. Kala ko namatay na si Jason. Jason! Hindi, meron daw sila minsan na ini-straight jacket. Lakasan na nga lang daw ng loob. Ano straight jacket? Hindi ibig sabihin, pagpasok mo doon sa di ba, sila, yung, Patay na. yung sila yung tagaligpit. Ano ba tawag doon? Bangkay. Tito Ariel, ano yung mga groomkeeper? Ano tawag doon? Housekeeper. Housekeeping. O yung housekeeping? Minsan daw, may mga pasyente daw napatay na. Ayun, ini-straight jacket, tapos bubuhatin daw. Lakasan na lang ng Cadaver bag tawag doon. cadaver bag. Oo. Ano yung straight jacket? Kasi straight din, straight. O kaya nga, yun din yung tawag doon, dalawa. Stretcher. Hindi stretcher yung Cadaver bag nga tawag doon. Ano? Oo. Kasi straight. o yun. Buti hindi nararanasan ni Tito Ariel kasi nasa siya kitchen eh. Si Ian. Ano to? Si Ian yung anak po ni Lola Becky. Housekeeping din yan. Panga. Hindi ah! Hindi. Nasaan dito? Si Ian, Housekeeping din ata. Ay, bar pala. hindi siya. Nalagyan ni Papa. Cook din. Cook din ba yun? Di ba cook din si Ian? Nalagyan ko. Buwang tatanong. Si Ian Perez, yung anak ni Tita Rosel. Housekeeping ata. Hindi, malakas sweldo nun. Kwento ni, Alam ko housekeeping yun. sabi ni Lola Becky eh. Alam, hindi ako nagtatanong sa mga trabaho mo. Hindi, boy pa si Lola Tessie nung nagkakwentuhan sila. Sabi niya, pareha sila ng doon nag-work. What do you say? What do you say? Pagkatapos ng mangga, eto na ma'am. Kikiam. Si ate. Enjoy ako sa mangga. Sarap. Busin ko na to. Hindi yun yung kayo. Sarap na. Dami na. Ano oras mapasok mo, Teya? Bago po mag-6 pa nandito po kayo. 6 pa. Anong oras ka gumigising? Tapos 4, nagigising na kami. Alas 4 gumigising na kayo? Oo. Tapos ang oras ka na dito? Mga 5. Depende po kung gano'n bago gumising ako na. Ibig sabihin, 4, ikaw kinukonsumo mo yun? 4 to 5? Po. Bagal yung kumilos. Dapat pwede ka nang maligo sa gabi para sa umaga, hakbat ka na lang. Hindi mag-ano yung gano'n yan. Hindi kasi ngayon, napagtanto ko eh. Ayoko po. Hindi naman kailangan bagong ligo yung Isa sanay. buhok. Hindi ka sanay. Yung buko po pangit kapag hindi ako nandito. Pag hindi ka naligo ng umaga. Di naman nasa buko mo. Nalagyan niya ng buko yan. Kala niya tubig. Sarap naman. Pengi na ako. Ulam niyo na ba to? O snacks lang? Hindi mo makain kami. May ulam tayo. Di almusal niyo bukas. Sa iba na. Ay, kakain pa rin kayo? Meron kayong tubig na may yelo? Wala po. Wala, malamang yung tubig lang. Malamig po. Hindi kayo nag-chili sauce dyan? Hindi masarap yung chocolate na nabili ko.
Nagkamali ba ako? Akala ko yung praline pekan. Nagkamali ako ng nasa isip, kaya pala ang tamis-tamis. Mixture na pala yun na confectionery. O baka nagkamali na naman ako ng pagkakaintindi. Yun na pala yung mixture na sugar. Nakalimutan ko yung mixture niya. Kaya kuwang... Ay, hindi. Ako na. Pengi naman akong tubig. Ito lang ang malamig. Ayan lang. Ito. Asan ba? Palalagay lang ng tubig dyan. Dalawa lang. Naka-rice cooker ba kayo? Hmm. Tita Pichi, pera mo ko niyan. Inom mo ko. Naku, baka hindi na kumuha si Tito Ariel ng cake yan. Baka akala niya kukuha rin ako. Lamig. Hi, Happy. Where are you looking at? Lagay ko sa rep to. Hindi mo, dyan lang. Pero meron pa kayo sa rep. Ako na nakalalagay lang. Lagay ko muna to. Kukuha ka ba? Ako na. Para malamig. Para malamig. Ay, nabusog ako. Hindi naman amoy bagoong. Excuse me. Puno to kanina. Tapo ko na ba to? Wag muna. Dyan mo. Tatlo na lang yung natira sa mangga. Ang bobo ko. Ito nga pala na-record to. Eh, connected naman ako sa wifi. Dyan ko sa'yo. Hugas lang akong kamay ah. Hmm.